Diyos sa tagapagligtas na si Kristo Jesus, sumatin po ang banal na kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at sila'y nangalikha. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at tinti ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, at ang kanyang kalawalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya. Ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, purihin ng bawat bagay na may hiningang Panginoon. Sa mga pagkakataon pong ito, mga pinakiibig ko pong mga kapatid, purihin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Mga pinakamamahal na kapatid kay Kristo Jesus, muli ay niloob ng ating pong dakilang Diyos na tayo kung minsan pa ay makaganap ng ating pong mga katungkulan, biniyayaan ng buhay at lakas ng mga pagkapala sa nagdaang araw ng ating pong mga buhay. Ano pa, hindi niya tayo pinapagkulang sa lahat ng ating pong mga pangangailangan, lalong higit sa lahat sa pangangailangan espiritual ng ating pong mga kaluluwa. Narito tayo upang patuloy na makinig ng mga katwiran ng ating pong dakilang Diyos, gumanap ng ating pong mga katungkulan, at sa napakaliit na mga kaparaanang ito ay makapagbigay ng kapurihan sa ating pong dakilang Diyos. Kaya't samantalahin natin ang pagkakataong ito, palibasay sa atin po ipinagkaloob ng Diyos ang karapatang mabigyan natin siya ng karangalan. Sikapin po natin italagang ating pong mga sarili. Limutin ang anumang mga bagay na walang kinalaman sa ating pong gagawing mga pananambahan upang maihandog natin sa Diyos ang ating mga sarili na isang haing buhay banal at kaya-aya na siya po nating katampatang pagsamba. Kaya sa ating pong mga pagkapatuloy, kung tayo po'y lubos ng nakatalagaan, muli tayong umawit ng isang bilang sa ating pong mga himnaryo at tayo po ay mananawagan sa ating pong dakilang Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon po naming Diyos, Amang banal na dakila ka po at lubhang makapangyarihan sa lahat. Ikaw Ama na puspos ng pag-ibig at kagandahang loob, sagana ka po sa mga kabutihan. Ikaw ang nag-iisang muog at sandigan ng aming pong tinataglay na pag-asa at pananampalataya. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Palibasay muli mo pong niloob na minsan pa'y makaganap kami ng aming pong mga katungkulan. Datapwat, bago po namin ipagpatuloy ang aming pong gagawin, kung mayroon ka mang mga nakikitang mga kapintasan sa amin, nakikiusap kami sa iyo, O Diyos. Mahabag ka po sanang patawarin mo po kami at ganap na linisin sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Alalahanin po ang gagawin naming mga pag-aaral ng itong mga katwiran. Patuloy na ipagkaloob sa amin ang kaalamang nagmumula po sa iyo at ang pagkaunawa sa iyong mga salita, aming pong matanggap at masampalatayanan upang pakinabangan namin ito sa aming pong mga pamumuhay
Sa gayong kaparaanan ay makapanatili po kaming nagtatapat at nakapaglilingkod na kasang-ayon po sa iyong banal na kalooban. Patuloy mo pong alalahanin ang iyong mga anak sa iba't ibang dako, lalo na silang mga kapatid po namin naroon sa malayong mga lugar na hindi po namin laging nakakasama. Panginoon, do'y patnubayin mo po sila at laging gabayan, aliwin ang ipong banal na Espiritu. Ikaw na nawa ang lagi nilang maging patnubay sa kanilang mga pamumuhay upang patuloy na makita mo po ang iyong mga anak sama-samang nagkakaisang naglilingkod sa iyong napakadakilang pangalan. Kaya nga sa iyo namin lubos na itinitiwalang lahat ng bagay sa mga pangyarihan mo pong pangalan Diyos Kristo Jesus, namin pong dakilang tagapagligtas. Amen. Sa ating pong mga pagkapatuloy, mga minamahal ko pong mga kapatid, tayo po ay muling dadako sa mga pag-aaral
ng mga katwiran ng ating pong dakilang Diyos at ang ating pong pag-aaralan ay pangatlong Huwebes, February 12, 2015. Ang kanya pong pamagat, ang malakas na kahalintulad ng kamatayan. Alam po natin na ang kamatayan, una ito'y naitakda sa atin na mga tao. Sa makatwid, mula po nang ito ay itakda ng Diyos sa atin ng mga tao, ang lahat ay nakakaranas ng tinatawag na kamatayan. At ang kamatayan ay mayroong taglay na lakas at kapangyarihan, mga kapatid. Nakatulad po ng sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes 8:8, ang wika roon ay walang tao na may kapangyarihang pumigil sa kaarawan ng kanyang kamatayan, mga kapatid. Bilang taong tinakdaan ito wala tayong kapangyarihang pigilin ito, wala tayong anumang lakas ni kaalaman man upang tutulan ang kapangyarihan ng tinatawag na kamatayan. Ano man ang ating pong kalagayan, mayaman man tayo o mahirap, makapangyarihang tao, nag-aral, ano man ang ating pong narating sa buhay, mga kapatid, alam po natin, ang kamatayan kailan pa man kapag ito'y dumating sa ating pong buhay, ano man ang ating pong gawin, ay hindi po natin ito mapipigilan bilang tao, mga minamahal po pong mga kapatid. Kahit gaano pa man kahaba ang maging kaarawan ng taon ng ating pong buhay, mga kapatid. Maging katulad man ang isa sa sinabi ng banal na kasulatan sa Genesis 5:27, katulad po ng inabot ng edad nito pong si Matusalem na natala sa Biblia na pinakamatandang tao, mga kapatid, 969. Pero nasa na siya ngayon, mga kapatid? Namatay na rin siya. Katulad ng mga nangako ng lingkod ng maraming mga taong nabuhay sa ibabaw ng sanglibutan ito, sila ngayon ay naroon na sa tinatawag na libingan, mga kapatid. Sa makatwid, gaano man kahaba ang maging buhay ng tao sa silong ng langit, darating at darating sa kanya ang tinatawag na kamatayan. At katulad po ng sinabi sa aklat ng Ecclesiastes 9 sa kanyang 10, mga kapatid, ang isa sa malungkot na bahagi noon, ganito at inyo pong matamang pakinggan. Ecclesiastes 9 sa kanyang 10. Ano mang masumpong ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol o libingan na iyong pinaparoonan. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Isa sa malungkot na bahagi noon, kapag ang tao'y dumating na sa punto ng tinatawag na kamatayan, wala nang anumang gawa na masusumpungan po sa kanya, mga kapatid. Ni kaalaman man, ni karunungan man ang wika. Maging ang kanilang alaalay na parang na, ang kanilang pag-ibig ang wika, ay wala na. Ni wala na silang bahagi sa silong ng langit ang wika po sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya ipinapayo sa atin na samantalang tayo may lakas, samantalang tayo nabubuhay, anumang masumpong ang gawain ng ating pong mga kamay, mga kapatid, gawin natin ang ating pong kapangyarihan, mga minamahal ko pong mga kapatid. Sapagkat tinitiyak sa atin, ano man ang ating pong marating sa buhay, ano man ang ating pong maging kalagayan sa ibabaw ng sanglibutan pong ito, mga kapatid. Katulad din ng sinabi po ni Haring David sa aklat ng awit 89 sa kanyang 48, mga kapatid. Sinong tao ang wika ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan? Alam natin lahat ito, mga kapatid.
kanya-kanya lamang ng panahon, ng araw, mga kapatid. Yan ang tinitiyak po sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid. At hindi na kailangan palawigin pa o pahabain pa ang pagkapaliwanag tungkol sa bagay nito. Nakikita po natin ang mga katunayan ng sinasabi nito ng banal na kasulatan. Subalit, katulad po ng ating aralin, alin po itong malakas na kahalintulad ng kamatayan? Ganito po ang ipinapahayag sa aklat ng awit ng mga awit 8, ang talata po ay 6. Ganito, inyo pong matang pakinggan. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig, sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan. Ayun po ang wika ng banal na kasulatan. Sa makatwid, ang tinatawag na pagsinta o pag-ibig. Nang ilarawan ito ng banal na kasulatan, mga kapatid, halos yung kanilang timbang ng lakas ng tinatawag na kamatayan ay halos magkahalintulad. Sing lakas siya ng tinatawag na kamatayan, mga kapatid. Malakas siya na parang kamatayan. At kung gaano ito kalakas, itutuloy po natin sa 8:7 ng aklat ng awit ng mga awit. Ganito pong pahayag. Ang maraming tubig ay hindi makapapatay sa pagsinta, ni mapauurong man ang mga baha. Kung ibigay ng lalaki ang lahat ng laman ng kanyang bahay dahil sa pagsinta, siya'y lubos na kukutye. Ito ang kanyang taglay na lakas, mga kapatid. Hindi siya mapauulong ng baha, ang wika. Hindi siya mapapatay, ang wika, ng maraming tubig. Ang pahayag po sa atin ng tinatawag na banal na kasulatan, mga kapatid. At sa panglaman mang usapin, nakikita po natin nangyayari ang kapangyarihan ng tinatawag na pag-ibig. Hindi po ba? Maraming mga taong nang sila makaranas na umibig, mga kapatid, nagawa nilang ikangay kalimutan magkaminsan ang kanilang mga magulang. Mga minamahal ko pong mga kapatid, ang kanilang mga mahal sa buhay nang dahil sa sila umibig. Merong mga taong nang dahil sa pagsinta, nang dahil sa pag-ibig, bagaman nakapag-aral, mga kapatid, minsan ay nagiging mangmang nang dahil sa tinatawag na pag-ibig. Yung mali ay nagiging tama at yung tama ay nagiging mali nang dahil sa tinatawag na pagsinta. Panglaman pong usapin yun, mga kapatid. Hindi po ba, mga minamahal ko pong mga kapatid? At kung dadalhin natin sa panig ng ating pong paglilingkod sa espiritual na bahagi ng ating pong mga buhay, nakita natin ang ibinunga sa atin ang tinatawag na pagsinta, mga kapatid. Nagawa nating magtiis ng maraming mga bagay. Nagawa nating magsakripisyo alang-alang sa ating pong tungkulin at paglilingkod sa harap ng ating pong dakilang Diyos. At hindi lamang yun, mga kapatid. Kung meron mang pinakadakilang sinibulan o tinubuan ng tinatawag na pag-ibig, mga kapatid, gaya po ng sinasabi sa aklat ng Efeso 5 sa kanyang 25, ang pahayag ay ganito, at inyo pong matamang pakinggan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ito ang napakadakilang pag-ibig, sa makatwidang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa tinatawag na iglesia, mga kapatid. Na nang dahil sa pag-ibig na yan, mga kapatid, na maging Panginoon Kristo sa tinatawag na iglesia, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang dito, mga minamahal ko pong mga kapatid. Alam natin ito, sapagkat nang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tinatawag na iglesia,
tayo ng mga magkakapatid, nagkaroon ng katubusan, nagkaroon ng kapatawaran ng ating pong mga kasalanan, sapagkat sa pamagitan ng dugo ng ating pong Panginoon Kristo, ang wika, binili niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia nito, gaya ng sinasabi po sa Aklat ng Gawa 20 sa kanyang 28, mga kapatid. At nang isalarawan ang ginawang ito ng ating pong Panginoon Kristo, sinabi po sa Aklat ng Isaias 38 sa kanyang 17, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na sulatan. Narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap, ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Ganito kadakila ang ginawang pag-ibig, ang iniukol na pag-ibig ng ating pong Panginoon Kristo sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Nadati-dati ang kalagayan po natin, tulad tayo ng nasa hukay ng tinatawag na kabulukan. Nang dahil sa ating pong mga kasalanan, masasabi pong karapat-dapat sa tinatawag na kamatayan, mga kapatid. Sa pag-ibig ng Diyos, sa pagsinta na tinaglay ng ating pong Panginoon Kristo sa iglesia ito, mga kapatid, nilimot lahat yun. Itinapon ng wika ang lahat ng ating pong mga kasalanan sa kanyang likuran. Ibig sabihin, nilimot niya, mga kapatid. Pinatawad niya tayo, nilinis. Binigyan ng pagkakataon na tayo po magkaroon ng panibagong buhay, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng tipan at ng Diyos sa buhay natin bilang mga lingkod ng ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Dahil dito'y ano po ang ipinapalaala sa atin ng araling ito, mga kapatid. Anong ibig ituro nito sa atin? Sa Roma 8, 35,38 hanggang 39. Ito po ang pahayag ng banal na sulatan. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kabigo? O ang kahubaran o ang panganib? O ang taba? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito ang dapat nating laging isapuso at laging alalahanin sa ating pong buhay, mga kapatid. Nang dahil sa pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon Kristo, mga kapatid, walang anumang kapangyarihan sa silong ng langit ang maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus ang wika sa ating po ng banal na sulatan. Nilahat na dito ang lahat ng pwedeng maging dahilan upang tayo mahiwalay, mga kapatid. Kahit ang kamatayan man, mga kapatid, na sinasabi sa atin sa mga unang bahagi ng araling ito, halos magkakantay sila, mga kapatid. Pero palibasay sa napakadakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon Kristo, inigitan niya yung kapangyarihan ng kamatayan, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Kahit ang kamatayan man, hindi nito magagawa iwalay ang pag-ibig na sa atin ng ating pong Panginoon Kristo, mga minamahal ko po, mga kapatid. Kaya naman dahil dito ipinagtatagabilin sa atin. Gaya ng sinabi po ni Apostol Pablo sa Roma 5:8 hanggang 9. Datapot ipinagtatagabilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga, ngayong inaalong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Ito, ipinagtatagubilin sa atin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon Kristo, mga kapatid. Alalahanin natin lagi yung ginawang pagmalasakit sa atin ng ating pong Panginoon. Ibinuhos niya sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmalasakit, mga kapatid. Sapagkat sa pamagitan ng wika ng banal na kasulatan, maliligtas tayo sa galit ng Diyos na darating sa ibabaw po ng sanglibutan ito, mga minamahal ko po, mga kapatid. Kaya sa katotohanan, walang kapantay, walang katumbas ang pag-ibig na iniukol sa atin ng ating pong Panginoon Kristo, mga kapatid. Huwag nating baliwalain, huwag nating maliitin ang bagay na ito nang nangyari sa ating pong buhay. Naging hamak man tayo sa ibabaw ng sanglibutan ito. Naging maliit man ang pagtingin sa atin ng ating pong kapwa-tao. Napakadakila ng pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon Kristo. Ito ang tanging kayamanan na higit sa lahat ay may pagmamalaki natin sa ibabaw ng sanglibutan ito. Tandaan po natin ang bagay na ito, mga kapatid. Kaya, sana yung pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon Kristo, suklian naman natin, mga kapatid. Tapatan naman natin ang kapwa-pag-ibig. Ang wika sa atin ng banal na kasulatan. Huwag nating pabayaan ang ating pong mga tungkulin sa harap ng ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. At dahil ang naging paninindigan nitong si Job, isa sa ipinakilala ng banal na kasulatan, matuwid na lingkod ng Diyos, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, mga kapatid. Ano ang kanyang naging paninindigan? Sa aklat ng Job 13, sa kanyang 15, mga kapatid, ang wika ni Job, bagaman patayin mo ako, aking din hihintayin siyang wika ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang paninindigang ito ni Job ay sinasabi sa atin, mga kapatid, kahit ang kamatayan may dumating sa tao, kaya natin daigin ito alam-alam sa paghihintay natin sa darating na kaligtasang ipinapangako sa atin ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Dahil walang kwentang kamatayan sa buhay nito, alam po natin yan, mga kapatid. Katulad ng lahat ng bagay, alam natin, kasama ang ating pong lupang katawan, matatapos ito. Maglalaho at hindi mananatili. Pero kung tayo maghihintay sa Diyos, kung tayo magtatapat sa ating pong mga tungkulin, mga kapatid, bibigyan tayo ng Diyos ng isang panibagong buhay na wala ng kamatayan at hirap, wala ng dusa. Kaya naman, ano po ang tinatagubilin sa atin ng aralin ito? Sa aklat ng Juan 15:9, sa kanya pong Diyos, ganito at atin pong matamang pakinggan. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ito, mga kapatid, manatili tayo sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. Sa paanong paraan, mga kapatid, tumupad tayo ng utos niya. Pagtapatan natin ang ating pong mga katungkulan, ano man ang ating pong danasin sa ibabaw ng sanglibutan ito, mga kapatid. Sapagkat sa ganyang kaparaanan lamang, makapananatili tayo sa pag-ibig na iniukol sa atin ng ating pong dakilang Diyos, na hanggang dito ang ating pong aralin na may nagdulot sa atin ng mamunting mga kaalaman. Siya na pong ipagpala sa atin ng ating pong Panginoon mula ngayon at magpakailanman. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Ang sermon po natin, ito po ay
ikatlong linggo ng taon po ng 2015 o 2015. Ang pamagat po ng ating paksa, babasahin ko po sa inyo at inyong matamang pakinggan. Ang mga kapatid na maaasahang makapagtatapat hanggang sa wakas. Ulitin ko po, ang mga kapatid na maaasahang makapagtatapat hanggang sa wakas. Masasabi po natin na ang katapatan ay isa po sa mga kahanga-hangang katangian na dapat taglayin ng isang tao sa kanyang buhay. At ang lalo pong nagpaganda sa katangiang ito, yung katapatan, ito po kasi ay isang katangiang libre po nating nakukuha. Kumbaga po mga kapatid, ibig sabihin nito, kahit sinong tao po pwedeng magtaglay ng katangiang ito, kahit sinong tao ay maaaring magtaglay ng pambihirang karakter na ito ng isang tao. Kagaya nga po ng halimbawa na lamang, hindi po kinakailangan na ikaw ay nakapag-aral, hindi kinakailangan na mayroon kang mataas na narating sa buhay, magandang estado, para ikaw ay magtaglay ng katangiang ito. Dahil kung iisipin nga po natin, minsan kung sino pa yung taong hindi nakapag-aral ng gusto, walang masyadong nakamit sa buhay na ito, sila yung kakikitaan mo ng katapatan sa pagtatrabaho, katapatan sa pakikisama sa kapwa-tao, sa kaibigan, o sa anumang bagay na kanilang ginagawa. At minsan naman din, kung sino po yung tao na may mataas na narating sa buhay, may maganda siyang katayuan sa pamumuhay na ito, nakapag-aral sa mga magagandang paaralan, minsan sila pa po yung hindi mo kakikitaan ng katapatan. Minsan sila pa yung nandaraya ng kanilang kapwa-tao. Sa makadali pong salita, ang bagay pong ito ay isang napakagandang katangian na nararapat taglayin ng lahat ng tao, lalong-lalo na po sa atin na mga lingkod ng Diyos. At maaari po nating maitanong, bakit po ba kinakailangan natin bilang isang lingkod ng Diyos na magtaglay ng katapatan? Bakit ba kinakailangan na tayo bilang mga lingkod ng Diyos sa pagdadala po ng ating katungkulan, makita sa atin yung integridad, o kung tawagin nga po nila sa ibang wika ay honesty or integrity. Sapagkat kung atin pong tatanungin ng banal na kasulatan at siyang magbibigay ng kasagutan sa atin, ano ba ang magagawa ng pagiging tapat o ng katapatan, gaya ng winika sa Kawikaan sa 11:3, ang sabi po dito, ang pagtatapat ng matuwid ay papatnubay sa kanila. Sa madali pong salita, mga kapatid, ang katapatan ay isa sa mga susi na po pwede pong magamit nating mga lingkod ng Diyos upang magtagumpay po tayo sa pagdadala ng ating mga katungkulan. Ngayon, kung babalik na rin po natin yan, kung ikaw naman ay isang taong tapat bilang isang lingkod ng Diyos, ay hindi ka tapat sa pagdadala ng iyong katungkulan, hindi mo ito pinahalagahan, hindi mo ito iniingatan, ano naman daw po ang pwedeng gawin nito sa iyo? Gaya pa rin ng sinabi sa Kawikaan sa 11:3, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Sa makatwid, kung magiging tapat po tayo, magiging matagumpay po tayo sa pagdadala ng ating mga katungkulan. Ngunit, kung hindi tayo magiging tapat, magiging taksil tayo sa pagdadala ng ating katungkulan, hindi tayo magtatagumpay. Sa madaling salita, yung hindi mo pahalagahan ang katungkulan mo, maging taksil ka sa pagdadala ng iyong katungkulan, yan po ang magiging simula ng pagbagsak natin bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya napakasimple po ng bagay na gustong ituro nito sa atin. Dahil alam niyo po, kahit man po sa buhay na ito, sa mundong ito na ating ginagalawan, masasabi natin talagang pag ikaw tapat naandyan na makakamit at makakamit mo yung pagtatagumpay. Tanggalin mo ang katapatan, hindi ka magtatagumpay sa anumang mga bagay. Halimbawa na lamang po sa pagpapamilya o sa relasyon ng isang pamilya, sa pag-aasawa.
paano magiging matibay ang samahan o ang pagsasama ng isang mag-asawa. Ang isa po sa isang pinakamahalagang katangiang dapat taglayin kapwa ng isang nagsasama, mag-asawa, walang iba kundi yung pagiging tapat po nila sa isa't isa. At gaya nga ng atin pong nakikita sa ating kapaligiran, ang isang masayang pamilya, ang isang matagumpay na mag-asawa, kung meron silang isang bagay na taglay nila para sila magtagumpay sa pagsasama, pangunahin po dyan yung kanilang pagiging tapat sa isa't isa. Tanggalin mo ang katapatan na yan. Tanggalin mo yung integridad na yan. Madalas sa madalas po nauuwi sa hiwalayan. Kahit man sa pagkakaibigan, paano magiging matibay ang samahan ng mga magkakaibigan? Kapag kayo bilang mga magkakaibigan ay hindi kayo nagdadayaan o naglalamangan sa isa't isa. Kapag bilang magkaibigan, tapat kayo sa mga bagay na yung sinasabi, hindi kayo naglilihim o hindi nagsisiraan. Sa madaling salita, mga kapatid, yan ang nagagawa, malaking bagay na nagagawa ng katangiang maging tapat sa lahat ng mga bagay, lalo't higit kung sa panig ng paglilingkod sa Diyos. Huwag kang maging tapat, hindi ka magtatagumpay sa pananampalataya. Ngunit maging tapat ka sa iyong katungkulan, yan ang magiging bagay o isang bagay po na magagamit natin upang magtagumpay tayo sa pagdadala ng ating mga katungkulan. Ngunit maaaring maitanong ng isang tao o sabihin po ng ilan, bakit sa buhay na ito? Kung sino yung hindi tapat, kung sino yung mandaraya, kung sino yung mandarumbong, kung sino yung hindi gumagawa ng totoo, sino yung nagsisinungaling, madalas pag napapansin po natin, sila pa yung nagtatagumpay. Madalas sila pa yung kakikitaan natin ng magandang pamumuhay. Sila pa yung yumayaman. Sila pa yung mayroong maraming salapi. Gayong, sa kanilang ginagawa, hindi naman sila tapat. Sila yung nandaraya. Bakit nangyayari yung ganung bagay? Opo, totoo naman talaga mga kapatid. Talaga po pwedeng mangyari yan. Pero tandaan po natin, nangyayari yan sa buhay na ito. Bakit ho? Dahil tayong mga tao, wala po tayong kakayanan basahin ang kaisipan o nilalaman ng puso ng ating kapwa. Minsan, magbibilang ka ng ilang panahon, ng ilang araw bago mo matutunan kung yung sinasabi ba niyang sa'yo kausap mo totoo, nagsisinungaling sa'yo. O, minsan, bibilang ka ng ilang panahon dahil wala po tayong kakayanan upang basahin ang nilalaman ng kalooban ng ating kapwa tao. Kaya naandyan, may kakayanan tayong mandaya, may kakayanan ng ibang taong manglamang, o kahit sabihin niyang hindi naman yun yung gusto niyang sabihin o yung totoong sinasabi niya. Pero ang nangyayari ho minsan yun ang nagiging kaadlangan para yun ang nagiging dahilan para maipakita niya kunwari na siya nagtatapat, mga kapatid. Ngunit, kagaya ng binabanggit dito, yan ay nangyayari sa buhay na ito. Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran at sa buhay doon na inaasam natin, hindi po yan po pwedeng mangyari. Dahil bilang mga tao, kahit sinong tao pa tayo, kahit ano pa ang narating natin sa buhay na ito, hindi po natin maaaring paglihiman ang ating Panginoong Diyos. Nababasa niya ang nilalaman ng ating mga kalooban. Nalalaman niya kung sino ang talagang lumalakad ng tapat, kung sino talaga ang tapat sa pagdadala ng kanyang katungkulan. Dahil nababasa niya ang ating mga puso. Ngayon, ano po ang dapat daw nating gawin upang mapanatilihan nating lumalakad tayo ng may katapatan? Dahil mga kapatid, kumbaga po dapat tayong matuto sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Walang taong nagtagumpay sa bagay na ginusto niya nang hindi siya naging tapat. Lalo't higit sa pagdadala po ng katungkulan bilang mga lingkod ng Diyos, ang katapatan natin ang isang hinahanap. At kung tayo magiging tapat, kagaya ng binanggit at napakinggan po natin kanina, ang pagtatapat ng matuwid ay magpapatnubay sa kanila. Ito ang papatnubay sa atin sa pagtatagumpay. Ito ang ating maging gabay. Ano ngayon ang dapat natin gawin upang mapanatilihan nating lumalakad po
ng may katapatan. Gaya ho ng sinabi dito sa Josue, sa kanya pong 1, sa kanyang 8, ang pahayag po sa atin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Sa makatuwid ang mga salitang ito ng ating Panginoong Diyos, ang palagi po nating maging patnubay sa ating mga buhay. Sa paanong paraan po ba natin ito magagawa? Dahil kagaya ng pinahayag ng Biblia, upang tayo po ay manatiling tapat bilang mga lingkod ng Diyos, kinakailangan natin sa buhay na ito palagi tayong nakakapit sa Kanyang mga salita. At sa pang-araw-araw po, pwede po natin gawin yan, mga kapatid. Dahil ang katapatan natin sa pagiging lingkod po natin, hindi lamang po yan nangyayari tuwing Huwebes, tuwing Linggo, na tayo po nakaupo at tayo po ay nagsasamba, na tayo po ay tumutupad ng ating katungkulan, na nakikita po tayong umaawit. Hindi po ito nagtatapos ang pagtatapat natin sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang pagtatapat po natin sa harapan ng Panginoon, kahit sa pagtatapos o kahit walang anumang pagsambang nangyayari, sa pang-araw-araw na ibinapahiram po sa atin ng Panginoon ng buhay, diyan gusto niyang makita ang ating katapatan. Kaya nga gaya ng sinabi sa atin dito, pinagbubulayan ng Kanyang salita, pinag-aaralan ng Kanyang salita sa araw at gabi. Kumbaga mga kapatid, sinasabi nito sa tuwing tayo magpapasya ng kahit anong desisyon, ng kahit anong kapasyahan sa buhay na ito, palagi po muna natin iisipin, ito po ba ay makakaapekto sa pagdadala natin sa ating pong mga katungkulan. Sa tuwing tayo mayroong binabalak, sa tuwing tayo mayroong pinaplano, ang isang lingkod ng Diyos na talagang tapat sa katungkulan niya, palagi niya po munang iisipin kung yung plano ba na ito o yung balakin na ba ito makakaapekto sa pagdadala niya ng katungkulan. Kung ito'y makakaapekto at isa siyang tapat na lingkod, hindi niya itutuloy ang balakin na yan. Hindi niya itutuloy ang plano na yan. Pero kung yung plano na yan, yung balakin na yan, ay hindi naman makakaapekto sa pagdadala niya ng kanyang katungkulan, ipagpapatuloy at ipagpapatuloy na yan. Sa madaling salita, ganyan po ang kaisipan ng isang lingkod ng Diyos na tapat sa pagdadala ng kanyang katungkulan. Palagi niya munang iisipin ang isang napakahalagang bagay na mayroon siya sa buhay na ito. Walang iba kundi ang kanyang pananampalataya. Kagaya nga ng sinabi ng apostol na si San Pablo, ang wika niya, kung tayo'y magsikain man, kung tayo'y magsiinom man, o anumang bagay ang ating ginagawa, gawin natin ito sa kalwalhatian ng Panginoon. Yun po ang kaisipan ng isang lingkod ng Diyos na talagang tapat sa pagdadala ng kanyang katungkulan. Ano man ang gagawin niya sa buhay na ito, iisipin niya munang palagi ang magiging epekto nito sa pagdadala niya ng kanyang katungkulan. At kung yan nga po mga kapatid, ang kaisipang mayroon tayo, walang duda, isa nga tayong tapat na lingkod. At walang duda kung tayo isang tapat na lingkod, nagpapahalaga po tayo sa ating mga katungkulan, wala ring pagdadalawang isip, makapagtatagumpay po tayo. Ito nawa mga kapatid, ang aral na ipagpala po sa inyong lahat, sa inyo dyan na aking mga kapatid na nasa malayong dako, mula po ngayon at magpakailanman. Mananalangin po tayo. Panginoon po naming Diyos, Ikaw po na banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagpapasalamat, Ama, sa iyong kagandahang loob, sapagkat tinayagan mo na sa maikling oras mong ito ay muli kaming magkatipon-tipon. At sa pagtitipong ito'y ipinahiram mo po sa amin ang isang magandang pagkakataon upang mapag-aralan ng iyong mga katwiran, mga salita na umaakay sa amin tungo sa isang mabuti at karapat-dapat na pamumuhay. At alam po namin, Panginoon, na ang pananambahang ito'y oot iyong hinahanap na gawin po namin. Alam din naman namin, Ama, na
ang ganitong mga pagtupad ng katungkulan ay isang malaking kapakinabangan namin bilang iyong mga alipin. Salamat po sa mga katwirang aming natutunan sa mga oras na ito at payagan mo po, Ama, na ang mga salitang ito ang baunin namin sa bawat panahon at sa bawat araw na dala-dala po namin ang aming mga sinumbaang katungkulan. At sa mga salitang ito, kami po'y manindigan. Sa mga salitang ito, kami po ay magabayan sa aming mga pagpapasya. Ito rin ang maging kaaliwan namin sa panahon na kami nalulungkot. Ang pagkuhanan namin ng kapayapaan upang manatili kaming naglilingkod sa iyo pong dakilang harapan. Ngunit kung ang magiging dahil po ng hindi mo pagdinig ang aming mga kasalanan, patawarin mo nawa kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pagkakamali. Patnubayan niyo po sila na aming mga kapatid na nasa malayong dakong hindi namin kapiling. Sila po na nasa ibayang dagat na nakipagsapalaran sa buhay na ito. Ikaw po nawa patuloy na pumatnubay sa kanila at patuloy mo rin naman po silang masumpungan na hindi naahadlangan sa pagtupad ng kanilang katungkulan. Manatili sa kanila ang iyong espiritu, ang iyong biyaya ng kapayapaan upang sa mga pagpapalang ito'y malubos ang kanilang kagalakan at huwag isipin ang anumang pong mga kalungkutan at sa biyaya mo magtaglay sila ng kaaliwan. Ang lahat po ng ito, buong galang po namin hinihiling sa pangalan mo lamang, Jesus. Ikaw po na aming Diyos at aming tagapagligtas. At ngayon, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang kaawaan, ang mabiyayang dulot ng kanyang banal na Espiritu ang sumagana sa ating lahat ng mga magkakapatid, tumulong at pumatnubay sa ating mga ikinabubuhay, tumulong sa mga kapatid ang mag-ingat sa loob at sa labas ng ating mga tahanan, dumaloy hanggang doon sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kapatid nating nasa malalayong mga bansa at lupain at higit na nga po sa lahat. Ito pong ipagbalat at ibasbas sa ating mga pananampalataya at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Sumain niyo po ang kapayapaan.